Sa hospital, isang lolo ang regular na nagpapa-check up para sa dinaramdam niyang sakit. Iba't ibang pagsusuri na ang ginagawa ng doktor sa matandang lalaki para sa kagalingan nito tulad ng pagsuri sa kanyang paningin, resistensya, pati na rin ang kanyang baga at kung ano-ano pa. Humihingi rin minsan ng example ang doktor sa matanda tulad ng kanyang dugo, dumi at ihi para sa pagsusuri nito. Isang araw muling humingi ng example ang doktor para sa huli nitong pagsusuri. Lolo nasuri at napag-aralan na po namin ang lahat at sa ngayon ay wala pa naman tayong nakikitang problema. Magkagayon man ay may huling example pa po akong kailangan sa inyo. Iniabot kay Lolo ang may katamtamang laki na garapon. Lalagyan niyo po iyan ng huli kong example na kakailanganin. Nakakahiyaman ay kailangan ko po ng sperm example ninyo. Kailangan kasing masuri din po ito parte na rin po ng inyong physical examination, wika ng doktor. Nang sumunod na araw, bumalik si Lolo sa hospital at agad na pumunta sa opisina ng doktor. Iniabot ng Lolo ang garapon, pero ito ay napakalinis at walang kalaman-laman. Oh, Lolo! Ano pong nangyari? Bakit po walang laman ang garapon? Nasaan po yung hinihingi kong sperm example sa inyo? Tanong ng doktor. At nagpaliwanag ang Lolo. Dok, ganito po kasi yon. Nung araw na pagkabigay niyo po sa akin ng garapon, agad po akong umuwi ng bahay at dumiretso rin po agad ako sa aming banyo. Nang nasa loob na po ako, sinubukan ko kaagad ng kaliwa kong kamay, pero Dok ayaw. Tapos sa kanang kamay ko naman sinubukan eh. Ayaw pa rin ho, Dok. Kaya lumabas po ako ng banyo at naupo sa kama ng aming kwarto at tinawag ko po ang aking asawa para humingi ng tulong. Sinubukan niya rin muna ng kanyang kaliwang kamay pero ayaw pa rin, sinubukan niya uli ng kanan naman niyang kamay. Ayaw pa rin, Dok. Hanggang sa ginamitan na niya ng bibig at kagat-kagatin pa ng konti, ayaw pa rin talaga, Dok. Lumabas saglit ang asawa ko para humingi rin ng tulong. Pagbalik niya kasama na niya ang dalagang babae. Nakapit bahay namin na si Susie, imbis na isa ay dinalawang kamay na niya, inipit din sa kilikili paminsan-minsan at sinubukan niya rin na ipitin ito sa dalawa niyang hita. Pero Dok, talagang ayaw eh. Gulat na gulat ang doktor sa mga narinig na sinabi ng matanda. Astig ka lo ah, pati dalagang kapitbahay niyong si Susie eh. Hindi kinaya, hehehehe. Oo, Dok. Ginawa na namin ang lahat-lahat, talagang ayaw pa rin. Ayaw pa rin, talagang ayaw mabuksan ng lintek. Naggarapon na yan.